Tayo po ay welcome sa mga bisita nandito, mga bisita natin. Okay po, tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon Diyos at mag-aaral tayo. Okay, so our topic for this morning is about the time repentance may be too late. Okay, so we are still on the first month of January 2024 and we are moving forward on this coming month of February, the love month, that we call the love month. Okay, so now, samahan niyo po muna akong manalangin mga kapatid. Dito po, bago tayo magsimula mag-aaral, let us all pray. Panginoon, dakila sa lahat, Ama. Ikaw ang aming niluluwalhati. Sa iyo naman, Panginoon, binibigay namin ang lahat ng kapurian sa araw na ito. Narito kami, Panginoon, ang aming buhay na ipinagkaloob mo, ay muli namin, Panginoon, tinutuon sa iyo. Aming pagsampa sa iyo ay sa Espiritu at katotohanan. Tanggapin mo po aming lahat, Panginoon Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kaming lahat, magkakapatid ay sama-sama. Nagpupuri sa iyo, magpupuri sa iyo sa araw nito. Muli Panginoon, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang magbukas ang aming mga puso at isip. Salamat po ng marami. Ito po ang dalangin namin po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. The time, repentance may be too late. Panahon. So, tumatakbo ang panahon natin. Mahabang panahon na naman ang ating gugulin and Lord willing, lahat tayo ay humaba ang ating buhay. But in this life, we always committed a sin. Lagi tayo nagkakamali. Kahit na tayo ay Kristiyano na nabautismuhan, kuminsan nagkakamali pa. No? Pero kung tingnan na natin, sabi niya sa huling-huli, maybe too late. Maaring huli na. So, kuminsan, ang ugali natin mga Pilipino, kung kailan deadline, saka tayo nagsasubmit ng kailangan natin. So yan po ang nagiging nakikita natin na kaugalian sa nangyayari during may deadline, saka tayo nagmukaos, nagmamadali na i-file yung mga bagay na ganito. Hindi na sana maaga pa lang. So it's better to be early than to be late, sinasabi natin. So sa mundong ito, kailangan natin ang salitang repentance. Although when Jesus Christ was here in this world, He preached repentance. John the Baptist preached repentance. Jesus Christ preached repentance. The apostle, pinapahayag nila ang pagsisisi na tinatawag. Sa Tagalog, ang pagsisisi. Tingnan natin ngayon po. Time to repent. Meron ba oras na dapat tayo mag-repent? Ano ang aking ipagbabago? Anong aking pagsisisiyan? Anong dapat kong baguhin sa aking buhay? So, minsan kasi, we are always para dito, kontento na tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Kontento na tayo, yung mamatay ako ngayon, okay na. So, kailangan natin siguraduhin po, mga kapatid, mga kaibigan, na nandito. Kung titingnan natin, we are so grateful and we are so blessed that God has been patient. Pasensyoso ang Panginoon sa lahat ng buhay natin. Bakit lang po? Kung panahon ng araw, isang pagkakamali lang, pinapatay kagad. Panahon ng lumang tipan. Isang mali lang, simple lamang po, ay galit kagad ng Diyos at pinapatay ang tao. Pero sa panahon natin ngayon, God has been patient. Why? Bakit naging pasensyoso ang Panginoon? Hindi niyo po, nung lumang tipan, hindi siya ganun. Pero nung bagong tipan, nung pinanganak na si Kristo at si Kristo ay nagministra na nito at si Kristo ay namatay, umakyat sa langit at ang kanyang mga apostol. But God has been patient to each one of us. Hanggang ngayon, no, sa buhay natin, nararamdaman natin yung bakit kaya? Kung titignan natin, the goodness of God leads to repentance. Yun. Because of the goodness of God. Ano yung goodness ng Diyos? Ano yung sinasabi? Goodness. Ang kabutihan, kabaitan, pagmamahal, pag-unawa. Nandun na lahat eh. All the beautiful character traits that belong to God. Because of His goodness sa ating lahat. Kaya ito dapat yung magtutulak sa isang tao, magsisisi ako. But the problem today, we just ignore the goodness of God. Even though when we wake up, kagising mo, nandun na kagad ang kabutihan ng Panginoon. Andun yung nihiyakap ng Panginoon. Pero bakit ang tao? Hindi tayo natutulak, hindi tayo lumalakad sa repentance na pagsisisi natin na binabanggit doon. So, para bang baliwala. Pero pag meron tayong kailangan, sinasabi natin, katulad ng pong binanggit dito sa Roma, kung babasahin natin, sa chapter 2, kung titignan niyo yung Biblia, sa Romans chapter 2, verse 1 to 11. So, verse 1, sinabi ng agad ng Panginoon, dahil dito'y wala kang madadahilan. Tingnan niyo po yung unang-unang word ng Panginoon sa wikang English, therefore thou art
inexcusable. Tingnan niyo po, wala akong pwedeng idahilan eh. Sabi niya, o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila ng mga nagsisigawa ng ganyang mga bagay. May binanggit si Pablo eh, may ganyang mga bagay. Ano yung mga ganyang bagay? So kung titingnan nyo sa Romans chapter 1, nandoon yung kasalanan eh, na binabanggit na ginagawa ng tao. Kaya sabi niya, ginagawa ninyo ang bagay na yan. Sabi niya doon. Sabi niya, but we are sure of judgment of God. If the Lord is not patient, boom, bagsak na. But do you really know what will happen on Jesus coming again? So, naniniwala tayo darating si Kristo, tama? Naniniwala po ba kayo? Darating si Kristo? But sometimes, believe natin darating si Kristo, pero we are not preparing for it. Hindi tayo naghahanda. Why? Because we just believe that God is patient. How about kung mawala na? Sabi nga, judgment, kung ibagsak na. Do you know what will happen? Pagdating ni Kristo, lahat tayo aakyat. In just a twinkling of an eye, isang kisap mata, magbabago tayong lahat. Tignan niyo po, at lahat ng mga patay muling babangon. Hindi po zombie yung kaluluwa nila. Lahat tayo magbabago eh. No? Magiging para tayong immortal. Then we will caught up in air. Habang pag-akit natin, sumasabog na ang mundo. With a fervent heat, sabi ng Panginoon, all things in this world will be melted with a fervent heat. So mainit. Kaya tayo umakyat. Bakit? Doon tayo hahatulan. At si Kristo nakaupo sa alapaap, hahatulan tayo ngayon. Tignan niyo, lahat ng patay. Sa dagat, namatay dito, namatay na. Ibig sabihin yung mga kundi yung lahat ng namatay doon. Lahat din ang kaluluwa nila ay muling aahon. Magkikita-kita tayo. At itong ring, hahatiin niya ngayon. Kaliwat kanan. Tignan niyo po. Kasi paano kung wala na yung, dumating na yung oras na ito? Kaya dapat ito, habang mabubuhay tayo yung kabutihan ng Diyos, ito na yung magtutulak sa akin, sa pagsisisi ko. Every day of our life, lahat tayo nagkakamali. But we need to repent. When we repent, huwag mo nang babalikan pa yung ginawa mong kasalanan. Huwag na tayo parang aso. Pagkatapos sumuka, babalikan suka, kakainin pa. Huwag na tayong baboy, pagkatapos maligo. Di ba sabi ni Pedro yan? Tapos babalik pa sa lubluban. So yun po yung nangyayari na sinasabi natin. At sabi nga dito, pansinin niyo po yung verse 3. At iniisip mo ba ito? Ikaw na tao na humahatol sa mga nagsisigawan ng gayong bagay at ginagawa mo ang gayon din. Tingnan niyo po, ang Kristiyano, sinasabi ni Pablo dito mga Kristiyano sa Roma kayo hahatulan ninyo sila, pero ginagawa niyo din yan. Na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos, kaya mo ba? Makakapatindig ka ba? Makakaharap ka ba sa hatol ng Panginoon? O inahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan? Yun po ang ganda eh. Inahamak ba natin ang kabutihan ng Diyos? Inahamak ba natin ang kanyang pagtitiis? Ang kanyang pagpapahinuot? Na hindi mo nalalaman ng kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Ganda ng tanong ni Pablo, no? Hindi mo ba alam yan? Yan ang umaakay sa iyo eh. Kaya po pansin nyo, pasensyosa ng Panginoon. Kaya habang nandito po tayo sa mundong ito, sabi ko nga, yung mga kapatid nyo, kaibigan nyo hindi pa naging Kristiyano, dapat magbautismo na. Magbugat na ng kasalanan. In preparation kasi yun eh. Ang pagbabautismo is preparation for your life. No? Nalilinis mo ang buhay mo. Datapwat ayon. Verse 5 po. Datapwat ayon sa inyong katigasan. Ano yung matigas natin? Ang iyong puso. Matigas ang puso. Hindi nagsisisi. Pero tingnan niyo po, kapag tayo'y matigas ang puso natin, yan niyo po, anong ginagawa mo? Nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa karawan ng kaputan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Iniipon mo lang yung galit ng Diyos eh. Diba? Para bang tayo mga magulang. Hindi anak, pag hindi lang, gawin mo pa yan. Diba? Kaya yung mga anak, huwag yung ipon yung galit ng tatay. Pag sumabog ang galit ng tatay, hindi mo na makokontrol. Magagalit yan. Baka kung ano pa mahataw sa iyo. No? Mawala sila sa sarili na binabanggit.
So, kung titignan natin na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsisipagtyaga, ayan, diba? Ito naman consolation ni Pablo. Sa mga nagsisipagtyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian, at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Tignan niyo po, so we need to be patient din eh. Pasensyoso dapat tayo sa buhay natin. Sabi niya, magtyaga lang tayo. Diba? Magtyaga ka magsamba linggo-linggo. Magtyaga kang tumulong sa tao. Kahit na minsan nahirap ka, tumulong ka pa rin sa tao. Magtyaga ka na magpahayag ng ebanghelyo. Mag-imbita ka ng mga kaibigan mo dito. Tignan niya po. Sabi niya, at puri at ng pagdipagkasira ay ang buhay na walang hanggan. That's what we are looking for. Eternal life with God. Yun ang hinahanap natin, di ba? Sino sa inyo ayaw magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit? Lahat naman, di ba gusto natin? Hindi po. Diba? But the problem is we are looking for the eternal life in hell kung binabaliwala natin yung panawagan ng Diyos na magsisi tayo. So doon tayo pa magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa impyerno. Kaya po mga kapatid, sabi ko nga, we are so blessed for the goodness of God. Diba po? Datapwat ang sa mga palaaway, mga hindi nagsisitalima ay sumunod sa katotohanan, kundi bagkus, nagsisunod sa kamalian, kasalanan, kalipuan, ay ang galit at kaputan. Sabi niya, kalungkutan, kapigatian, at kahapisan. At sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, una sa Hudyo at hindi sa Grego. Bakit lagi yung sinasabi ni Pablo, una sa Hudyo? Kasi po yung panahon ni Pablo, merong Israelita na grupo na kiniklaim na sila ay tama. Kaya sabi ni Pablo, una kayo. Then, ito mga Grego, tayo na yung kasama nito. Ibig sabihin, mga Hentil. Datapat, kaluwalhatian, karangalan, at kapayapaan. This is what we are looking for also. Kapayapaan. Peace in life. At sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo din, at sa Grego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ganyan po. Even Brother Danny, the preacher, the minister, the messenger, hindi ako importante sa Panginoon Diyos. Ang importante sa Diyos, lahat tayong sumusunod at nananatiling tapat sa Kanya. Diyan ang importante sa Diyos. Kaya po habang buhay pa tayo, bigyan natin ng importansya. Then you po, make it as important that the goodness of God in our life. Number 4, I gave her time to repent. May oras pa. Meron tayong isang kapatid na tatrabaho sa Shumart. May oras pa. Pumunta ako doon, makikinig ako sa salita ng Diyos. Bago siya papasok sa Shumart. Alam naman ang Shumart. Maaga sila doon papasok at gabi na sila uuwi. Mga salesman at sales lady. Sabi niya, I gave her time to repent. So, anong ibig sabihin? Binibigyan tayo ng oras ng Diyos, di ba? Tinan niyo po. Pero sabi ko nga sa buhay ko, lagi sinasabi, lagi sa mga anak ko, sa asawa ko, huwag niyo sayangin ng oras. Habang may oras pa. Kasi kung titignan natin, ano po, tinan niyo po sinabi, at sa anghel ng iglesia sa Thyatira. The 7 churches of Asia, sa Revelation niya, ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos, si Kristo Jesus, na may mga matang gaya ng ningat ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng kansong binuli. Nalalaman ko, yan yung pagbuti, nalalaman ko ang iyong mga gawa. I know your work. Alam ko kung pinagagawa niyo. Sabi niya, at ang iyong pag-ibig, I know your love. I know your faith. Sabi niya doon, sabi niya, and I know the mystery of you of being patient and being having a perseverance sa Panginoon Diyos, pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit ka sa iyong mga una. Ganda nung sinabi ng Panginoon sa iglesia. Parang tinataas niya itong iglesia nito. Ganda na ginagawa ninyo. Pero pwede nyo, verse 20. Yung verse 20 po, take note nyo po. May binanggit siyang pangalan. Datapat, meron akong laban sa iyo. I have something against on you. Sabi niya, meron akong isang bagay na laban sa iyo. Na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel.
Why did you allow for that woman Jezebel? Bakit niyo pinahintulutan na nagpapanggap na propetisa at siya ay nagtuturo at humikayat sa aking mga lingkod upang makiapid? Tignan niyo po, makiapid. Ano ba ibig sabihin makiapid sa English? Adultery. Marabang sumama sa ibang babae, sumama sa ibang lalaki, may asawa na. At kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. So ano pong sinasabi dito? So para sinasabi ng Panginoon, bakit kayo umayon? Bakit kayo umayon sa kasamaan ng mundong ito? Bakit kayo kumain ng kasamaan ng mundong ito? Kaya 21, at binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. Sino niyo po? Sabi ng Panginoon, binibigyan kita ng pagkakataon at siya ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. So, binibigyan tayo ng panahon ng Diyos eh. Tignan niyo sabi niya, narito, akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga kikiapid sa kanya ay malaking kapigatian. Maliban na kung sila'y magsisi-pagsisi sa kanyang mga gawa. Yung verse 22, habang gumagawa tayo ng mali, kasalanan, tignan niyo po, kalungkutan ang darating sa buhay mo. Hindi ka talaga magkakaroon ng kapayapaan dyan eh. Sakit sa buhay mo. Ititignan natin. Sabi niya doon. Sabi niya, maliban kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. So, napakahalaga na magsisi tayo. Pansin niyo po, 23. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak. Magasapat ganito, Panginoong Diyos. Papatayin niyo ng salot? It's just symbolical ito sinasabi dito. Buhay natin. No? Ang Panginoong Diyos sa taong gumagawa ng kasalanan, wala siya sa piling mo. Hindi kanya iniligtas, hindi kanya pagagalingin hanggat hindi ka magsisi. Yan niyo po. Kaya nga sinabi sa Biblia, di ba, sabi doon, sa Diyos ba yun? Hindi na natin. Jeremiah, sabi niya, nirestore ko kayo kung kayo ay magsisisi. So, paano ka nirestore ni God? Sabi niya, papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak. Sabi doon, hindi po, at lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Ayon sa inyong mga gawa. Tignan niyo po, bibigyan tayo ng parusa. Tignan niyo po, alam ng Panginoon eh. Yan. God is long-suffering to. Ano ibig sabihin ng long-suffering? Anong ibig sabihin nito? Alam niyo po, yung kahit na inaalikota mo na ang Diyos, kahit binabaliwala mo na siya, kahit hindi mo na siya pinapansin, kahit hindi ka nagpapasalamat, nandun pa rin ang God. Tignan niyo po, do you remember the parable of the prodigal son? How the father has long suffering with his son? So, hinihintay pa rin niya ang kanyang anak. Diba? Kaya nung dumating anak niya, ang ama ay nandoon at matagal na nakamalit at hinihintay ang kanyang anak. Pansinin niyo, how long? How long that father is waiting for his prodigal son? How long God is waiting for you? Why not return now? Bakit hindi ka na bumalik sa Panginoon Diyos? Tignan niyo po, bumalik ka na. Magbagong buhay tayo lagi. Araw-araw sa buhay natin. Don't be content na, Kristiyano na ako, nag-attend ako ng worship. No. Do not be content on that. Okay, maging kontento dyan. Ang buhay natin is parang living organism na patuloy na tumitibok. Just like your heart. When your heart beats, then your life beats. Then when your life beats, then your love to God must be also beating. Dapat patuloy nang tumitibok yan sa buhay natin. Yan yung sinabi ni Pedro. Dear friends, this is now my second letter to you. Pangalawang sulat ko na sa inyo to. I have written both of them as a reminder, paalala. Pero may grupo siya to stimulate you. Para naman halukayin yung mga pag-iisip ninyo. I want you to recall the word spoken in the past by the holy prophet. Tingnan niyo, gusto kayong paalalahanan eh. Sabi niya, no, the command, utos na binigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol. Verse 3, above all, you must understand, dapat ninyong maintindihan at sa mga huling araw, sabi niya, scoffers will come. Ano yung scoffers? Ito yung mga maghihila sa iyo sa pananampalatayang tama. Scoffing and following their own evil desire. That's why the Lord reminded us, sabi niyo doon, di ba? Bad company corrupts good moral.
Yan, nakakatakin ka ng mundo talaga eh. Ano po, they will say, saan galing ito? He promised? Ever since our ancestors died, everything goes on at is since the beginning of creation. Simula pa yan. Tuloy-tuloy na nangyayari yan. Laging may hahatak sa iyo sa paggawa ng kasalanan. That's why, sabi sa atin, be faithful hanggang tayo ay mamatay. Revelation chapter 2 verse 10. Ang binanggit sa atin doon. Diba? But they deliberately, pati niyo po but they deliberately forget the long ago by God's word. Kapatid, sinasadya mo bang kalimutan ng salita ng Diyos? Sinasadya ba natin? Tingnan niyo po. Maraming ganyan. Sinasadya kalimutan ng Diyos eh. Lalo pag araw ng linggo, at minsan tatanong ko, bakit nila binabaliwala ang pagsamba sa Panginoon? Bakit at bakit? Minsan, hindi ko maintindihan. Pero the Lord, if I can understand it, but the Lord understand you. So, binibigyan kanya ng pagkakataon na magbago. By these waters, also the word of that time was deluged and destroyed. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire. So, in verse 6, pinaalala niya kay Noah. Verse 7, pinaalala niya ang pagdating ng Panginoon, ang judgment day. Ano po? Being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. The verse 6, pinaalala niya paano ni Noah. Ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, pinaalala naman niya, gugunawin ang mundo sa pamamagitan na ng apoy. Ayan. Ano po? Na binabanggit natin. Pangalawa, the time is right to repent. Ngayon na po ba? Do you think the time is now to repent? Ano mga kapatid? Tingin nyo, ngayon dapat magbago? Amen. Ngayon na po dapat, di ba? Ngayon na dapat magsisi. Ayan. Okay? They would have repented long ago. Dapat nung kasi na nagsisi. Di ba? Para pag may namamatay na kapatid natin, kaibigan natin, dapat hindi niya ginawa yan. Yan niyo po. Di ba? So, kung titignan natin sa buhay natin, dapat dinagduman dito. Dapat di ganun. Nasa huli ng pagsisisi. Paano kung namatay ka na? Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, you were made sorry, though only for a while. See? Nag-sorry ka. Pero parang sandali lang, sorry mo, no? Parang wala. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako, hindi ko na ulitin. Pero after a few months, uulitin na naman. Si babae, mahal na mahal si lalaki. Sasabihin naman nung nagkamali, ganito ko sa'yo. Tapos ito na si lalaki, may dalang regalo, may dalang ganito. Ito nga rin man ako, hindi ko na ulitin. Kaya hinalikan sa, labi yung babae. Maya-maya, o sige na nga, bali na tayo. Ganyan nangyayari. Then after a few months naman, gagawa na naman ang kalokohan si lalaki. Aba, si babae, napakamatingkit ay mahal niya eh. Di ba, mahal niya. Then after a few months, dumana naman, sinuntok na si babae. Pambira, galit na, nanakit na yung lalaki. Mahal pa din niya yung lalaki. Tignan niyo po, dumating pa-worse ang nangyayari. So, anong ibig ko sabihin? Ano po, habang nagsisisi po tayo, habang gumabati na, worth ang relasyon mo sa Panginoong Diyos. Sinisira mo ang relasyon mo kay God. Kaya po, time is right to repent now. Huwag ka namang sorry, tapos di mo naman pala gagawin. Huwag ka namang sorry, ulitin mo rin pala. Tignan niyo po. Pero ang Diyos din, no? Hindi anak, palatawarin kita. Yan yung Panginoon, napakano. Diba? Paano nung araw? Nagkasala. Patay ka agad. Ladabi na bayo. Lasing, nagkamali ng apoy. Pinatay ka agad ng Diyos. Tignan niyo Moses. Isang pagkakataon ng pagkakamali lang, hindi nakapasok sa lupang pangako. Samantalang siya naghirap lahat. Tignan niyo po. Isaw, pinagpalit lamang sa prasong bowl ng pagkain, nawala na kanyang birthright. Nawala na yung blessing niya. Simple. Kung titignan natin na binabanggit dito. Kaya po, sa buhay natin, mga kapatid, huwag na tayong mag-sorry kung sandali lang ito. Ang pag-sorry po ay mula sa puso, mula sa isip. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito yung preaching nila John the Baptist. Ito rin ang preaching ng Panginoon. Ano yung sinasabi niya? Ito na ang kaharian ng Diyos. Now, we are now spiritually in the kingdom of heaven. Nandito na tayo eh. So, anong hahanapin mo ngayon? Ang ibig sabihin nito, unahin mo lagi ang Panginoon Diyos. Sa buhay mo, every time you committed a sin, Lord,
I want to repent of my life. I am really sorry. I committed a sin. Lord, patawarin mo ako. Nilabag ko ang utos mo. Hindi kita pinapansin. Ngayon, nararamdaman ko may sakit ako. Sabihin mo gano'n, hihingi ako ng tulong sa iyo, Panginoon. Pero pansinin niyo po, tutulungan ka pa rin God. Bakit? Nakita niya ang puso mo at that moment, nakita ng Panginoon ang puso mo eh, na nagsisisi ka eh. Pero huwag natin abusuhin yun. Tignan niyo po, huwag niyo abusuhin yun. Yung at that moment, nakita ni God ang pagsisisi mo. Diba? Tapos beto, babaliwalain mo rin pala. Yun po yung binabanggit dyan. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sinabi ni Kristo. John the Baptist, Jesus our Lord, inagutos po na magsisi tayong lahat. Bakit? Bakit? At bakit? Bakit pa ulit-ulit? Hanggang ngayon, bakit si Brother Daniel, Brother Lawrence, bakit Brother Noel, bakit dito, kahit lahat ng preacher, laging pinipreach itong repent. Why? The judgment of God is coming. Ayan. No? All are commanded to repent because God has set a day of judgment. Uy! Teka. Ano bang araw yun? Tignan niyo po. Ano ba yung araw ng dinagalan Diyos na Judgment Day? Ano po? April 4? Tignan niyo po. March 22? Diba? O January 27? So ano na? Ano ba date ngayon? Ano ba date ngayon? January? 28! Oh, tignan niyo po. Baka February 30. Wala. Ang bira, no? Ang galing ng Panginoon, no? February 30. Ang bira, tuwan-tuwa tayo, no? Wala namang February 30. Kaya nga, wala namang February 30. Tuwan-tuwa tayo, no? Naghahanda tayo. Wala namang February 30. Yung kasi ang ginagawa natin. Kung kailan yung wala, saka tayo naghahanda. Dapat at every moment of our life, we must always be prepared. Ayan. Tingnan niyo po. Sabi na anak, wala namang February 30. O, wala talaga, anak. Yaman tayo nga, lahi ng Diyos. Ayun, ganda. No? Lahi ako ng Diyos, ha? Kahit lahat na nandito, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inugit sa kabiyatnan at katalinuhan ng tao. Ayan. Huwag niyo pong isipin yan. At ang mga panahon na kahangalan, pinalipat na nga ng Diyos, datapat ngayon, pinag-uutos niya sa mga tao na mga sisi silang lahat sa lahat ng dako sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Sino yung lalaking itinalaga ng Diyos? Si Jesus. Meron tayong Jesus, mga kapatid. May tagapagligtas tayo. Ayan. Okay? Sa ating pagtatapos. One day, there will be no more time to repent. Hanggat marami pa pong buhangin doon na bumabagsak, samantalay na natin. Paano kung maubos na yung buhangin na yan? Paano kung maubos na ang buhay mo? Do you still have time to repent? Paano kung ikaw ay mamatay na bukas? Pero din niyo po, hindi naman mangyayari yun. Dahil mahal ka ng Diyos. Bibigyan niya at bibigyan niya ng pagkakataon ng masisig. But, we cannot hold on the second day of Jesus, the second coming of Jesus. Hindi natin pwedeng pigilan. Lord, saka muna! Huwag muna, huwag muna, huwag muna! Hindi pwedeng ganoon. Only God knows. Sige anak, bumaba ka na. There are no time anymore. Wala nang oras pagkabalik Kristo. Sabi mo kanina, isang mata. In the twinkling of an eye, we shall all be changed. Mortal to immortal. Tinan niyo po. Tayo aahon na. And all the nations of this world will see Jesus coming. Lahat ng mga may mata, pati mga bulag, makikita ang pagdating ni Kristo. Bakit? Nagbago na tayo lahat eh. Para tayo makakita. Dahil sa kaliwalatian ng Diyos, maliwanag yan. Itong mata natin, kapag dumating si Kristo, hindi tayo nagbago, bulag tayo, hindi natin siya makikita. Kaya po, magbabago tayong lahat. Yan. Yan po. One day, there will be no more time to repent.
no place was found for repentance. In Hebrews chapter 12, bago tayo manalangin. Kaya itaas ninyo ang mga kamay na nakababa ang mga tuhod ng mga nanginginig. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y, pansin nyo, kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. That's why Jesus reminded us this morning, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Nyo po, dapat ang puso mo, dalisay, malinis, taos pusong ikaw nagsisisi, Lord, I want to be with you. Gusto kong maligtas ako. Sundin ninyo kapayapaan, sabi niya, na pakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Sabi niya doon. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastanganan gaya ni Isaw na isang pinggang pagkain pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninasa niya magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil. Lord, iligtas mo ako. Di kita kilala. Sabi ng Panginoon. Mansin niyo ha, kanan, kaliwa. Yung mga nasa kaliwa, magre-reklamo, Panginoon, di ba? Nagpuri kami sa pangalan mo. Panginoon, nagpagaling kami ng mensahe sa pangalan mo. Ang sabi ni Cristo, hindi kita kilala. Ikaw na lumayo sa akin. Ang sabi ni Cristo, ikaw na gumagawa ng masama. Tingnan niyo po, sabi ni Cristo, the same way, pinaalala sa ating ngayon dito ng Pablo sa Hebreo. Sabi niya doon, sabi niya, sapagkat wala na siyang masumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat, pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluwa. Kahit pa mag-iiyak ka ngayon, lumod ka ng lumod, Panginoon Diyos, makakalahan mo ko! Wala nang mangyayari kahit mag-iiyak ka. Kapatid, habang buhay tayo, magbago na tayong lahat. Manatili tayong tapat sa Panginoon, maglingkod sa katawan ni Kristo, magpahayag ng salita ng Panginoon Diyos, tumulong at tumulong, kahit na ano pang nararanasan natin sakit, gumawa tayo ng kabutihan lahat sa tao. Ito ang buhay natin. If you want to be saved, kung gusto mo mapapiling sa Panginoon, ano man ang sakit mo, ano man ang kahirapan mo dinaranas ngayon, lapit mo sa Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, gumawa ka ng mabuti. Patuloy kang gumawa ng mabuti. Tandaan mo, ikaw at ikaw lang ang magliligtas sa sarili mo sa pamamagitan ng iglesia ng katawan ni Kristo. Kaya tayo nasa katawan ni Kristo na sa iglesyang ito, pagsikapan natin. Huwag tayong tutulog-tulog. Buhayin natin ang ating isip, puso. Kaluluwa natin lahat. Today is the day of salvation. Tayong lahat po ay manalangin, magpasalamat kay God. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, pagpapasensya, pagmamahal, pag-unawa sa amin lahat. Tunay, Panginoon, marami sa amin, o halos lahat kami patuloy na nagkakamali. Ngunit dahil sa iyong anak at aming Panginoong Hesus, kami ay nalilinis ng kanyang dugo. Kami ay napapatawad dahil po sa iyong pagmamahal sa amin. Turuan mo kami at tulungan, Panginoon, na huwag namin abusuhin ng pag-ibig at pagmamahal mo sa amin. Tunay, Ama, tumatakbo ang oras sa buhay namin na ikaw rin po nagbigay. Huwag mo pong ipahintulot na tumigil po ang oras din sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na umaba ang buhay namin na patuloy, na nagbabagong buhay, na nagsisisi, upang sa muling pagbalik ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas kami maging karapat-dapat na kami po ay masabihan. Halina kayo, manahin ninyo ang buhay na walang hanggan sa langit. Ito po ang salitang inaasam namin lahat. Salamat po na marami, Panginoon, sa araw nito.
na nagpaalala, muli, na gumising sa aming damdamin. Salamat po. Ito po ang dalangin namin para salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.